President Trump has approved plans for America to join Israel's attacks on Iran, but is said to still be making a final decision on whether to go ahead with that. Also, a meeting in the Situation Room at the White House on the Israel-Iran conflict is now over, and sources are telling ABC News that President Trump has approved the attack plans for Iran. Wall Street Journal is reporting that the president told senior aides late on Tuesday that he approved attack plans. Inaprubahan na ni Trump ang pag-atake sa Iran. Oo, tama ang narinig mo. Pinayagan na ng Amerika na atakihin ng Iran. Isa itong nakakagimbal na balita para sa Iran dahil isang superpower country na ang pumayag na gawin ito. Pero ang tanong sa paanong paraan, anong kondisyon at ano-anong mga sandata ang gagamitin ng Israel sa Iran? At yan ang ipapaliwanag sa atin ni Paulo. Pero bago yan, baka pwedeng paki-like ng video na ito. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ngayon simulan na natin. Nagbigay na raw ng go signal si President Trump para sa isang matinding hakbang, isang military strike laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, kumikilos na ang mga jet, tanker at bomber ng Amerika. Ang tanging hinihintay na lang ngayon ay ang formal na kumpirmasyon ni Trump mismo para umarangkada ang operasyon. At kung ito'y matutuloy, ang target nila ay ang isang highly secured at malalim na nuclear facility ng Iran na tinatawag na Fordow. Nasa ilalim ito ng lupa, tinatayang 300 talampakan ang lalim. Pero bakit nga ba napakahalaga ng lugar na ito? Yeah, I mean, the decision really surrounds the fact that if Fordow stands and it's not destroyed by the Israelis or its capacity much taken down, then the simple fact is Iran still has the capability to build a nuclear weapon. So that is really the issue here. And I, for the audience to understand, Iran built this very huge, complex nuclear enterprise with redundancy and resiliency at 12 different sites. So no one site by itself would eliminate the program. And the program overall is fundamentally designed from the outset to survive an attack on the program. What the Israelis are doing right now, they built into the program that kind of ability to absorb the attack, to survive that attack, to recover and to rebuild. And it's why the Ayatollah, Martha, in the negotiations with the Trump administration, why his negotiating team would never come to the table and say we will voluntarily dismantle. Yeah. Why is that? Because then he gives up the program with verification. He always believed that he can recover and rebuild despite the Israeli attack. And then there's this one site that he has. He knows that the Israelis likely cannot take it down, and he hopes that this will survive. That's kind of where we are. And the United States is pursuing it for the obvious reason that the president is committed to it, but also it sends a strong signal to our allies that this is our closest ally in the region. They need help, we're going to help. Yeah. And what does it send a message to our adversaries? Much the same. Absolutely. Never pumayag ang panig ng Ayatollah na isuko ang buong programa kasi alam nilang kaya nilang bumangon at magpatuloy kahit mawasak ang ilan sa kanilang pasilidad. Ang Fordow, sa lahat ng site na meron sila, ay isa sa pinakamahirap tirahin ng Israel. Alam ito ng mga Iranian officials. Umaasa sila na kahit magtagumpay ang mga airstrike, ito ang pasilidad na posibleng makaligtas at dito muling mabubuhay ang kanilang programa. Ito rin ang dahilan kung bakit nangingialam na rin ngayon ang Amerika. Hindi lang para tulungan ang kanilang kaalyado na Israel, kundi para magbigay ng malinaw na mensahe sa buong mundo na seryoso sila sa pagpigil sa anumang banta ng nuclear weapon mula sa Iran. At para rin ito sa mga kalaban ng Amerika, isang babala na kahit gaano pa sila kahanda, hindi nila basta-basta matatakot ang Estados Unidos. Pero may ilan ding nagdududa kung talagang seryoso na si Trump sa strike na ito o isa lamang itong taktika para hilahin ang Iran pabalik sa negotiating table. Kasi ang unang ulat tungkol sa planong ito hindi nanggaling sa Amerika kundi mula sa UK, mula sa Financial Times. Bandang alas 4 ng hapon, British time, lumabas ang ulat na nakahanda na raw ang mga puwersa ng Amerika sa Diego Garcia, isang airbase na ginagamit ng parehong UK at US. Ayon sa mga opisyal ng Britanya, seryoso at volatile na ang sitwasyon. Kaya maging ang kanilang Prime Minister nagbigay na ng babala sa cabinet members, maging alerto sa posibleng pagputok ng military strike sa Iran anumang oras. Ang tanong, game na ba talaga si Trump? O pinapalakas lang nila ang presyur para mapilitang makipag-usap ang Iran? Habang lahat ay naghihintay ng final na utos, may iisang malinaw. Nagsisimula ng gumalaw ang malalaking puwersa.
At ang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng direksyon ng kasaysayan ng Gitnang Silangan. Para sa mga hindi pamilyar, ang Diego Garcia ay isang military base na nasa gitna ng Indian Ocean. Hindi ito ordinaryong base. Ilang beses na itong ginamit ng Amerika para magpadala ng mensahe sa Iran. Sa katunayan, 2 buwan lang ang nakalipas, dinala na roon ang 6 hanggang 7 B-2 stealth bombers, ang mga natatanging eroplano na kayang sumalakay sa ilalim ng lupa at sirain ang mga nuclear site ng Iran. Ang layunin noon, simple lang, presyurin ang Iran para bumalik sa negosasyon tungkol sa kanilang nuclear program. At sa simula, parang gumana ito. Umupo ang Iran sa mesa ng pag-uusap at binigyan sila ni President Trump ng 60 araw para makipagkasundo. Pero lumipas ang deadline. Sa ika-61 araw, walang nangyaring kasunduan. Sabi ng ilan, niloloko lang daw ng Iran ang mundo. Umaasa na habang nakikipag-usap sila, makakakuha pa sila ng dagdag na oras para palihim na paunlarin ang kanilang uranium enrichment program. At sa mismong araw ng deadline, biglang lumarga ang Israel sa isang operasyon na tinawag na Operation Rising Lion. Kaya naman may mga nagsasabi, alam na pala ito ng Amerika. Pinayagan ni Trump ang diplomatic approach bilang huling pagkakataon, habang alam nilang nakahanda na rin ang Israel sa military action. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang media tulad ng Wall Street Journal, inaprubahan na ni Trump ang military plans laban sa Iran, pero hindi pa ibinibigay ang huling utos. Ganito rin ang ginawa noon ni President Obama nang matrace ang kinaroroonan ni Osama Bin Laden. Pinakilos muna ang mga tropa, sinimulan ang training ng Navy SEALs at inihanda ang lahat habang hinihintay ang final go signal ng presidente. Ngayon, tila ganoon din ang eksena. Ayon sa mga insider, 30 aerial tankers na ang ipinadala mula Amerika papuntang Middle East. Ang iba ay tumigil sa base militar sa Saudi Arabia. Ilang F-35 stealth fighter jets ay nakita sa UK at naglakbay patungong Italy bago tumuloy sa rehiyon. Ang mga B-52 bombers, malalaking eroplanong kayang magbitbit ng hanggang 70,000 libra ng bomba, ay nakapwesto na rin sa Diego Garcia. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang B-2 stealth bombers, ay wala pa raw. Ito ang tanging uri ng eroplano sa buong mundo na kayang makalusot sa ilalim ng lupa para targetin ang pinakalihim at pinakabantay na pasilidad ng Iran. Ang tanong ngayon, bakit wala pa sila? Bluff lang ba ito? Ang isa pang posibilidad, ayon sa military analysts, hindi kailangang ilipat ang B-2s. Kayang-kaya nitong lumipad mula sa diretso sa Iran, ihulog ang mga bunker buster bombs at bumalik ng hindi na kailangan pang mag-refuel, pero mas maginhawa at mas mabilis kung manggagaling sila sa Diego Garcia. Kaya posibleng wala pa silang galaw dahil hindi pa talaga final ang utos. Ngayon, tinanong raw ni Trump ang kanyang mga top military advisors kung kakayanin ba talaga ng B-2 bombers na sirain ang Fordo facility. Ayon sa Pentagon, kampante raw sila. Ang mga bunker buster bombs na kayang dalhin ng B-2 ay kayang sumuot ng hanggang 200 talampakan sa ilalim ng lupa, katumbas ng halos 60 metro. Pero ayon sa ilang datos, ang Fordo facility ng Iran ay nakalibing sa higit 100 metro sa ilalim ng lupa, mahigit 300 talampakan. Ibig sabihin, kahit pa B-2 ang gamitin, may posibilidad na hindi pa rin ito sapat para tuluyang sirain ang buong complex. Ito ang dahilan kung bakit may agam-agam. Handa ba tayong sumabak sa isang giyera kung hindi rin naman sigurado ang resulta? Pero may isa pang posibilidad na lahat ng ito ay isang show of force. Ipinapakita lang ng US na kaya nilang umatake, isang pananakot para piliting makipagkasundo ang Iran. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng lahat, matagal nang sinasabi ng Iran na wala silang balak gumawa ng nuclear weapon. Pero sa bawat negosasyon, hindi nila tinatanggap ang panukala ng US. Ang gusto ng Iran, patuloy silang magpayaman ng uranium para daw sa kanilang energy at civilian use. Pero ang gusto ng Amerika, kung gusto talaga ng Iran ng nuclear energy, bumili na lang sila ng uranium mula sa ibang bansa tulad ng China. Huwag na silang magpayaman ng sarili nilang uranium para hindi na ito magamit sa paggawa ng armas. Pero ang mas nakakabahala, ayon sa ilang ulat, mukhang may ginagawa na ring lihim ang China. 3 eroplano mula China ang lumapag sa Iran, lahat ay naka-off ang tracking signal. Walang nakakaalam kung anong kargamento ang dala. Pero sa mga kilala ang galaw ng CCP, hindi raw ito magandang balita. Ito na marahil ang pinaka-importanteng mensahe ni Trump. Kaya naming umatake, pero gusto naming magkaroon ng kasunduan. Kung ayaw ninyong makipag-ayos ngayon, huwag kayong magtaka kung ano ang susunod na mangyayari. At sa huling bahagi ng ulat, pati raw ang UK ay naghahanda na ring sumama kung sakaling matuloy ang US at Israel sa Operation Rising Lion.
May isang maliit na balita lang akong gustong banggitin. Maraming tao ang hindi natuwa, lalo na yung mga sumusuporta sa Ukraine. Pero wag muna natin pag-usapan yan ngayon. Kung ako ang tatanungin, maraming bansang Europeo ang puro salita lang pagdating sa pagtulong sa Ukraine. Ang dami nilang sinasabi, pero parang kulang ang tunay na aksyon. Ngayon, punta na tayo sa mas malaking balita, ang press conference ni Pangulong Trump. Ang dahilan kung bakit tinawag ko itong malaki ay dahil kahapon, nagkaroon siya ng sobrang habang national security meeting. Umabot ng halos 3 o higit pang oras, kaya marami ang naghinala na baka may malaking plano ang Amerika. Baka sasali na sila sa gulo. Matapos ang meeting, may mga lumabas na balita na maglalabas daw agad ng pahayag si Trump. Pero hindi siya nagsalita buong araw. Kaya ngayong araw lang siya humarap sa publiko para sa kanyang opisyal na press conference. At dito, may ilang tanong siyang sinagot. Hindi lahat syempre. Gaya ng inaasahan sa isang leader na kasalukuyang humaharap sa napakabigat na desisyon. Some of what you've told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. So keep going. What do I say? I speak to him every day. He's a good man, doing a lot. Been very unfairly treated by his country, I think. Very unfairly treated. Have you given him any indication that you may seek to aid them more than you have already? No. So far, he's doing a good job. He has been treated very unfairly, actually. You know, he's a wartime president and he's going through this nonsense. It's ridiculous. Sounds like you got a good meeting. Another thing, someone asked Trump if he's going to strike, and this is how he answered. Questions about whether you are moving closer, or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question? Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that, and they got hit. Remember 60 days, and then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit. That first hit. That was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended. It ended on the first night. Yes. Is it too late though? Do you think it's too late to now? Really, nothing's too late. The only thing too late is Powell. Powell's too late. Too late, Powell. Have the Iranians reached out to you, Mr. President? What? Have the Iranians reached out to you? Yes. And what did you say? I said it's very late. You know? I said it's very late to be talking. We may meet. It's I don't know. There's a big difference between now and a week ago, right? Teka lang, may bago tayong impormasyon tungkol sa kung paano talaga isinagawa ng Israel ang unang pag-atake. Naalala nyo ba noong unang araw, hindi agad nakaganti ang Iran? Isang buong araw silang hindi gumalaw, samantalang ang Israel, dire-diretso lang. Binanata ng mga commander, nuclear scientists at air defense systems ng Iran, pero wala ni isang misil na galing Iran ang lumipad pabalik. Walang kahit anong ganti. Bakit nga ba? Simple lang. May kautusan ng IDF o Israel Defense Forces na nagsuspinde muna ng anumang retaliation. Bakit? Malalaman natin maya-maya. Pero sa gitna ng tensyon sa Middle East, may isa pang digmaan na tuloy pa rin, ang walang saysay na pananakop ni Putin sa Ukraine. At ngayon, ginigising na ang mga Ruso sa katotohanan. Iniisip ng maraming mamamayan sa Russia, paanong nagagawa ng Israel ang ganitong klase ng operasyon sa napakaikling panahon. Pero kami, na sinasabing pangalawang pinakamalakas na military sa buong mundo, hirap na hirap pa rin sa Ukraine? Kung ikukumpara mo ang kilos ng Russia ngayong taon sa kanilang unang paglusob noong 2022, malinaw. Mas lalo silang nalulugi. Mas lalong dumadausdos ang kanilang kontrol sa lupaing tinarget nila. Samantala, ang Iran, kailangan nila ng kakampi. Kailangan nila ng kaalyado ngayon higit kailanman. Pero kung titingnan mo ang kilos nila, parang hindi sila ang nangangailangan ng tulong. May isang Amerikano na nagngangalang Ian Anderson. Isa siyang adventurer na sobrang hilig magbike.
hindi lang sa isang bansa, kung saan-saan na siyang nakarating gamit lang ang bisikleta. Pero ang pinakamatinding trip niya, mula Portugal papuntang Japan, oo, bike lang ang gamit niya. Pero habang papasok na siya ng Iran, sakto namang sumabog ang tensyon. Nagsimula ang Operation Rising Lion, ang biglaang military operation ng Israel laban sa Iran. At doon na nag-iba ang takbo ng kanyang plano. Ang original niyang balak ay dumaan sa Tehran para kumuha ng visa papuntang susunod niyang bansa. Pero ilang oras pa lang sa Iran, biglang isinara ang mga kalsada, pinutol ang flights, at isinailalim ang buong bansa sa lockdown. Hindi na kami tutuloy ng Tehran. Delikado. Baka may mga checkpoint at baka maaresto ako. Kailangan ko lang maglakad-lakad para luminaw ang isip ko. Sa ganitong kalagayan, wala ka na talagang magagawa kundi mag-survive. Sabi niya, ang tanging pag-asa niya ay ang chismis na bukas pa raw ang border papuntang Iraq. Pero sa ngayon, kahit ang simpleng pagbike, napakadelikado na. Dagdag pa dito, ang pananaw ng maraming Iranian ay nag-iba na raw. Sa mata ng ilan, ang Amerika ay kasabwat ng Israel. At sa panahong may giyera, ang mga banyagang Amerikano ay pwedeng pag-initan. Delikado na talaga para sa gaya ko. Sa tingin ko, ang tanging goal ko ngayon ay makalabas ng buhay. Umiwas sa pulis, tumakas. Bago siya natulog noong gabing iyon, may pagkakataon pa siyang makita ang mga mensahe ng suporta habang gumagana pa ang social media sa Iran. Hindi man siya makareply, pinasalamatan niya ang lahat ng nagpadala ng dasal at lakas. Pero heto ang magandang balita, nagawan ng paraan ng US Embassy na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Azerbaijan. At doon, nabigyan si Ian ng emergency visa. Sa awa ng Diyos, nakalabas siya sa Iran sakay ng sasakyan papuntang Azerbaijan. Ligtas na siya, wala na siyang iniindang panganib. Pero masasabing sobrang maling timing talaga ang lahat ng ito. Kung natuloy ang plano ng Iran, posibleng nagkaroon ng malawakang pagpatay. Oo, malakas ang air defense ng Israel. Pero kahit gaano pa ito kagaling, walang teknolohiya ang kayang pigilan ang 1,000 ballistic missiles ng sabay-sabay. May limitasyon ang mga interceptor missiles. Kailangan nilang pumili kung alin ang babarilin. Pero heto ang nangyari. Winasak ng Israel ang buong plano ng Iran. Sa tulong ng Mossad, nagpakalat sila ng peke pero mukhang totoong tawag gamit mismo ang communication channels ng Iran. Pinatawag nila ang buong senior military leadership ng Iranian Air Force sa isang importanteng pulong sa loob ng isang bunker sa Tehran. At lahat ng target nagpakita. At doon, sabay-sabay silang tinamaan ng precision strike. Ito ang dahilan kung bakit walang nangyaring retaliation mula sa Iran sa loob ng 24 na oras. Wala kasing natirang leader para mag-utos. Ayon sa mga ulat, mismong si Ayatollah Khamenei ay nagkaroon ng mental breakdown. Paulit-ulit daw siyang nagtatanong, paano nila nagawa to? Paano nila nawasak ang mga missiles natin, ang mga launcher, at ang mga taong dapat magdesisyon? Paano sila nakapasok sa loob mismo ng Iran? Hindi niya matanggap. Ang Iran, na gustong maging superpower sa gitnang silangan, ay parang nadisarmahan sa isang iglap. Simula pa lang, may Cold War na sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Parehong gustong maging leader ng Muslim world. At para makamit ito, naglaan ang Iran ng halos $100 billion sa mga grupong kaalyado nila tulad ng Hamas, Hezbollah, Syria at Houthis. Pero ngayon, lahat ng iyon parang naglaho lang. Habang ang mamamayan ng Iran ay hirap sa inflation, walang trabaho at kulang sa pagkain, ang gobyerno naman ay gumastos ng bilyon-bilyon sa digmaan na hindi nila pinaghandaan. At masaklap pa rito, isa-isa nang umaatras ang mga kakampi ng Iran. Ang Houthis, nariyan pa rin, pero tila hindi na aktibo. Ang Russia, walang naibigay na tulong. Ayon sa kanila, hindi raw sila hiningan ng tulong. Pero maraming hindi naniniwala rito. Dahil kahit si Assad ng Syria noon ay hindi raw humingi ng tulong. Pero kita naman natin kung gaano sila umasa sa military support ng Russia. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit walang tulong mula sa Russia ay dahil lubog sila sa sariling problema sa Ukraine. Wala silang sapat na resources para tumulong pa sa iba. Pero heto ang mas misteryosong bahagi, ang China. Ayon sa ulat ng Daily Telegraph, may 3 Boeing 747 cargo planes na umalis mula China papuntang Iran sa loob ng unang 3 araw matapos ang pag-atake ng Israel. Pero kakaiba ang kilos nila. Ang ruta ng mga eroplanong ito ay dumaan sa northern China, tumawid sa Kazakhstan, pababa sa Uzbekistan at Turkmenistan, at pagkatapos ay nawala sa radar habang papalapit sa Iran. Ang flight plan ng bawat eroplano ay nagsasaad ng Final Destination, Luxembourg. Pero ang totoo, hindi man lang sila dumaan sa Europe.
lalong hindi sila nakita sa European airspace. Ang ganitong klaseng eroplano, military cargo plane, ay kadalasang ginagamit para magdala ng heavy weaponry o mahalagang gamit. Ayon kay Robert Greenway, dating National Security Director ng US at ngayon ay bahagi ng Heritage Foundation, may malinaw na motibo ang China kung bakit sila tahimik pero aktibo. Mahigit 43% ng oil and gas ng China ay galing sa Middle East. Malaking bahagi nito mula sa Iran. Dahil sa sanctions, nabibili nila ito sa mas murang halaga. At yan ang nagpapalakas sa ekonomiya ng China, pati na rin sa kanilang military expansion. Kaya kahit hindi nagsasalita ang China tungkol sa gulo sa Iran, hindi ibig sabihin wala silang kinalaman. Posible raw na hindi sila nagdadala ng armas. Baka raw hinihiram lang ng Iran ang mga eroplano para maglipat ng personnel, dokumento o importanteng kagamitan palayo sa gulo. Isinasaalang-alang nila ang risk pero ayaw nilang hayagang masangkot.